Isipin nyo yung huling beses na nag-grocery kayo. Pagdating sa cashier, nakita nyo na naman yung total at naramdaman nyo na naman yung pamilyar na kurot sa bulsa. Tingnan nyo yung resibo, nandun siya. Isang napakahabang listahan at sa pinakababa, yung linya na 12% VAT. Ngayon isipin nyo yung huling Meralco bill ninyo. Nakita nyo yung generation charge, transmission charge, at nakita nyo na naman, nandun na naman siya, 12% VAT. Yung gasolinang kinarga nyo sa jeep or sa kotse, nandun ulit, 12% VAT. Yung gamot na binili ninyo para sa mga magulang ninyo, 12% VAT. Pati yung ginagamit na panoodin ninyo sa bahay, yung wifi, 12% VAT. Netflix, 12% VAT. On top yan sa internet na malamang may 12% VAT din. Itong 12% na to, halos nasa lahat. Isa siyang tahimik na kasama sa bawat transaksyon na ginagawa natin. Ang sabi sa atin, ito ang presyo ng pag-unlad, ang bayad para sa nation building. Pero ngayon, gusto ko magtanong ng isang mahirap na tanong. Itong buwis na to, totoo bang nagpapatayo ng ating bansa? O siya ba ang pumipilay at bumabali sa likod ng lahat ng mga mismong taong bumubuo ng ating pundasyon? Nandito ako para ipaglaban ang isang fundamental na pagbabago. Panahon na para seryosohin ng Pilipinas at madaliin at para lakasan ang loob na pag-aralan ang pagbaba ng ating value-added tax mula 12% to 10%. O kung mas malakas ang loob, tuluyan na alisin to. Bakit? Dahil ang 12% VAT sa kasalukuyan niyang anyo ay isa sa mga pinaka-anti-poor, anti-growth at inflationary na polisiya na meron tayo. Una, pag-usapan natin ang pagiging patas. Tinatawag ng mga ekonomista ang VAT na isang regressive tax. Magarbo termo niyan pero sa isang simple at malupit na katotohanan, ang buwis na ito mas matindi ang tama sa may hirap kaysa sa mayayaman. Isipin ninyo, ang pamilya na kumikita yan ng 15,000 kada buwan, halos 100% ng kita niya napupunta sa essentials, pagkain, kuryente, transportasyon, upa. Nagbabayad sila ng 12% VAT sa lahat na yan. Samantalang ang isang bilyonaryo na kumikita ng milyon-milyon, baka 10% lang ang kita ng ginagastos niya sa mga parehong bagay. At natitira, naiipon, nai-invest at hindi naman sinasampahan ng VAT. Ang ibig sabihin nito, ang ating jeepney driver, mas malaking porsyento ng kanyang kita ang napupunta sa VAT kaysa sa tycoon sa kanyang boardroom. Pareho sila nagbabayad ng 12% sa isang lata ng sardinas. Pero para sa driver, yung 12% na yun ay baon na sana ng anak niya. Para sa tycoon, wala lang yun. Ang kasalukuyang sistema natin, ang binubisan, ang survival. Pinaparusahan natin ang mahihirap para lang sa simpleng aksyon ng pagsusumikap na mabuhay. Pangalawa, ang ating 12% VAT ay isa sa mga pangunahing makina ng inflation. Lahat tayo umaaray sa taas ng bilihin. Pero madalas natin nakakalimutan na sa bawat presyo ng kinikita natin, 12% nun ay buwis. Ang VAT ay isang pass-through tax. Hindi ito ina-absorb ng mga negosyo, pinapasa nila to diretso sa atin, mga consumer. At hindi lang talaga siya 12%. Ang VAT ay value added. Ibig sabihin nito, patong-patong siya sa bawat yugto. Ang magsasaka magbabayad ng VAT sa equipment. Ang trucker nagbabayad ng VAT sa diesel para ibiyahe ang gulay. Ang wholesaler nagbabayad ng VAT sa renta ng bodega. Ang grocery store nagbabayad na naman ng VAT para sa kuryente. Pagdating ng kamatis sa basket ninyo, binabayaran na niyo ang buwis ng lahat ng buwis ng nauna pa sa kanya. Ito ay isang compounding burden na artipisyal na nagpapalobo sa presyo ng lahat. Ang pagbaba ng VAT ay isa sa mga pinakadirekta at pinakamabilis na paraan para bigyan ang bawat Pilipino ng agarang race. Ibababa nito ang presyo ng bilihin at ibabalik ang halaga at kapangyarihan ng ating piso. Pangatlo, ang mataas na VAT ay pabigat sa ating sariling ekonomiya. Gusto natin tulungan yung mga malilit na negosyo, di ba? Sila raw yung tinatawag natin na backbone of the economy. Pero ang 12% VAT, bangungot yan sa compliance. Kailangan ito ng komplikadong accounting at reporting na sumasakal sa mga maliliit na sari-sari store, panenderya at talyer. Napipilitan sila mag-hire na accountant na hindi nila kaya o malagay sa alanganin sa BIR. Dahil din dito, nagiging uncompetitive tayo. 12% sa atin, isa sa mga pinakamataas sa buong ASEAN. Vietnam, 10%. Thailand, 7%. Malaysia, 8%. Kapag ang isang dayuhang kumpanya ay nag-iisip kung saan magtatayo ng pabrika, saan mag-i-invest, saan gagawa ng trabaho, ang mataas nating VAT, ang komplikadong sistema, ay isa sa mga pinakalaking red flag na nagsasabi sa kanila, doon lang tayo sa iba. Ang una at sigurong pinaka-practical ay ibaba ang VAT sa 10%. 2 percentage point drop na magbibigay ng agaran at ramdam na ginhawa. Magbabalik ito ng bilyong-bilyong piso sa bulsa ng mga pamilyang Pilipino. At ang perang yan,
Hindi yan basta mawawala. Gagastusin rin yan ng dagdag sa pagkain, gamit sa eskwela, pag-ayos sa bahay, o pagsisimula ng mga maliliit na negosyo. Ito ang tinatawag natin na economic stimulus. Mas maraming gastos ang tao, mas sisigla ang negosyo, mas dadami ang trabaho, at hahantong sa mas malawak na tax base. Ang pangalawa at mas matapang na solusyon ay alisin ang VAT ng tuluyan. In short, i-abolish. Hindi ito kasing loko ng pakinggan. Ang VAT ay isang lazy tax, trabahong tamad. Naalala niyo yun? Madali siyang kolektahin kasi binubusyan niya ang lahat, mayaman o mahirap, trabahong tamad. Ang pag-alis nito ay pipilit sa ating gawin ang mas mahirap pero mas makatarungan. Ang pagbuo ng isang truly progressive tax system. Isang sistema kung sino ang mas mayaman, mas malaki ang ambag. Ibig sabihin, magpataw ng wealth tax, luxury tax, at buwis sa mga lupang natutulog lang naman dyan. At higit sa lahat, pipilitin ito ang gobyerno na ayusin ang totoong problema. Alam naman natin yun eh. Ang problema ay hindi ang kakulangan sa kita. Ang problema ay ang daang-daang bilyong piso na nawawala taon-taon dahil sa korupsyon, dahil sa inefficiency at sa walang kwentang paggastos. Ngayon, alam ko na ang sabihin ng mga kritiko, pero mawawalan ng pera ang gobyerno. Paano natin pupondahan ang build? Paano ang ating mga eskwelahan at ospital? Ito ang palagi nilang argumento, ang pananakot sa atin para manahimik. Pero may dalawang malaking butas ang argumentong yan. Una, inaakala nila na kapag binabaan ang tax rate, automatikong bababa ang kita. Isa itong makitid na pag-iisip. Ang 10% VAT rate ay humihingkayat sa mas maraming negosyo na tumakbo, mas maraming taong gumastos, mas maraming kumpanya na sumunod sa batas. Ay pwedeng kumita ng pareho lang o baka mas malaki pa kaysa sa 12% na sumasakal sa ekonomiya. Simple lang yan. Mas mabuti ang 10% mula sa 100 bentahan kaysa 12% mula sa 50 bentahan lang. Pangalawa, at ito ang pinakamahalagang punto, pinabaliwala ng argumento yan ang kabilang panig ng kwento, ang gastos ng gobyerno. Bakit kailangan ng ordinaryong commuter, magsasaka at teacher at mga nurse ang laging pumapasan sa bigat para sa isang sistema na tadtad ng butas at tagas? Bakit tayo pinipili magbayad ng 12% poor tax para pondahan ang mga proyekto na puro kickback? Bakit kailangan natin magbayad ng 12% sa ating pagkain habang bilyong-bilyong buwis mula sa ibang sektor ay hindi man lang nakokolekta ng tama? Ang sagot ay hindi pagpigain ang ordinaryong Pilipino hanggang matuyo. Ang sagot ay accountability. Ang sagot ay fiscal discipline. Ang sagot ay ayusin ang mga butas, itigil ang korupsyon at gastusin ang tama ng pera ng bayan. Nagiging pasensyoso na tayo masyado. Naging maunawain tayo masyado. Nagbayad tayo ng ating mga obligasyon pero ang 12% VAT ay hindi isang kasangkapan para sa pag-unlad. Isa itong pabigat. Isa itong humahadlang sa mas mabuting buhay. Ang pagbaba nito sa 10% ay hindi radikal na ideya. Isa itong makatao, makatwiran at matalinong hakbang para sa ekonomiya natin. Ang pag-alis nito ay hindi panganaginip. Isa itong hamon na bumubuo ng sistema na sa wakas ay tunay na makatarungan. Kaya nananawagan ako sa ating mga mambabatas, sa ating economic managers, at sa ating mga kapwa Pilipino, pag-usapan natin to. Tingnan natin yung numero, tingnan natin yung mukha ng mga tao sa palengke at sa mga jeep. Kausapan natin ang ating mga kinatawan, kawatan saan sabihin ko eh. Suportahan natin ang mga grupo na may lakas ng loob na questionin ito. Mag-demand tayo ng isang sistema ng buwis na umaangat sa tao at hindi nagbabagsak sa kanila. Panahon na para gumaan ang pasanin ng Pilipino. Oras na para ibaba ang VAT. Gising na, Pilipinas.